pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Hari 3:5-9. Sa Gibeon ay nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, "Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo." At sinabi ni Solomon, "O Panginoong kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. Bagaman ako'y isang musmus lamang, hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapag-unawang kaisipan upang pamahalaan ang iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakapamahala dito sa iyong malaking bayan?" Ikinalugod ng Panginoon ang hiningi ni Solomon. Ito ang sagot ng Diyos sa panalangin ni Solomon. Sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi para sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man para sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi ang hiningi mo para sa iyo'y karunungan upang kumilala ng matuwid. Narito ang aking ginagawa ngayon ayon sa iyong salita. Narito binibigyan kita ng isang pantas at matalinong pag-iisip na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon bang sino mang tulad mo pagkamatay mo. Awit 119, 97, 98, 100, 103. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagat ito'y laging kasama ko. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagat aking iningatan ang iyong mga salita. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Ibinibigay ng Diyos ang karunungan. Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang karunungan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kinagutuman at kinauhawan ng salmista ang salita ng Diyos, kaya't ito ay binulay-bulay niya sa buong araw. Bunga nito siya ay naging marunong higit sa kanyang mga kaaway at higit sa nakatatanda. Hindi ito gaya lang ng aklat na binabasa. Ito ay ang salita ng Diyos na lagi niyang nakasama. Efeso 1:7-9, 13-14. Kay Kristo ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng biyaya ng Diyos, na pinasagalan niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Si Kristo ang karunungang bigay ng Diyos. Ibinigay ng Ama si Jesus na kanyang anak upang siya ay ating sampalatayaan, tanggapin at makaisa. Si Kristo ang karunungan ng Diyos na sumaatin nang tayo ay pinag-isa sa Kanya ng Diyos. Siya ay nananahan sa atin kaya't ang kanyang buhay at pag-iisip ay nasa atin. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Lucas 2:42-47.
Nang siya'y 12 taon na, umahon sina Jose at Maria ayon sa kaugalian patungo sa kapistahan ng Paskwa. Nang matapos na ang kapistahan, sa pagbabalik nila ay nanatili ang batang si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y kasama ng mga manlalakbay, nagpatuloy sila ng isang araw na paglalakbay. Pagkatapos ay kanilang hinanap siya sa mga kamag-anak at mga kakilala, at nang di nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Pagkatapos ng 3 araw, kanilang natagpuan siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ang lahat ng nakikinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Si Kristo ay namuhay bilang tao. Magkaroon tayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya ay nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging tao. Siya ay ipinanganak ni Birhen Maria, lumaki mula sa pagiging bata na puno ng karunungan at sumakanya ang biyaya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nakinig sa kanya sa templo ay namangha sa kanyang katalinuhan at mga sagot. Sumunod si Jesus kina Jose at Maria nang sila ay magbalik sa Nazaret. Bilang anak ng tao, siya ay lumago sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Karunungan mula sa Ama. Ang karunungan ng Panginoong Hesus ay karunungan ng Ama. Sinabi niya, "Ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kahit ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ng anuman ang anak sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak, at sa kanya'y ipinapakita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa." Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo, kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo.
kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.